Good morning. Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov, that is Hebrew, no? Good morning. Tayo muli ay nandito sa Golden City Tennis Club Bible Study para po bahagi ng kanyang salita sa pamagitan ng ating isang mensahe sa umagang ito at sa pagbabasa din po diretso galing sa Biblia. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan po tayo ng pagkakataon na marinig ng kanyang mga salita sa pamagitan ng pagbabasa sa Biblia at the same time sa pag-explain po sa mensahe sa umagang ito. Ang pamagat po sa mensahe sa umagang ito ay Know the pristine holiness of God, its original and unspoiled condition. No, bakit pa natin pinamagatan yan? Kasi marami po sa atin ay mali yung ating pagkakaintindi ng holiness of God. Parang ini-edit natin yung holiness of God na pagdating ng definition ng holiness ng God ay nababago na. So, habang tayo ay nag-aantay sa pagpasok ng iba dito sa ating live streaming, palagi po natin ginagamit itong time na to from here up to makapasok ng iba to explain the gospel. And the gospel is about Jesus Christ, the grace of God and Jesus Christ. At tamang-tama itong ating topic ngayon kasi ang God po ay very holy, no? Masyado siyang mataas. Iba siya sa atin, holiness ng God ay iba siya sa atin at hindi tayo makakalapit sa Kanya. At bakit? Kasi tayo po ay makasalanan by nature, at the same time nakakakumit tayo ng kasalanan sa ating paglalakbay sa mundong ito. So, God is very holy, tayo ay makasalanan, so tayo po ay mapapahamak, hindi tayo makalapit sa God. So, ang solution po ng God para po masolusyonan yung ating kalagayan ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, na holy, kasi God din siya, at the same time, siya yung gumawa ng mga holy na mga work upang masatisfy po yung requirement ng holy God. No? So, yun po ang good news that Jesus Christ is the good news. Siya yung kanyang trabaho, the work and person of Jesus Christ. Dapat tayo maniwala doon na siya yung gumawa ng ating kaligtasan kasi very holy yung God. Hindi tayo makakaabot sa Kanya. Dapat mayroong mamagitan sa atin. Dapat mayroon sa atin na mangyari, si Jesus Christ yan. At yung grace na ibinigay sa atin para tayo makalapit sa very holy God. And we can only do it by our faith. Not by works, not by ceremony, not by rituals. Only by faith in the Lord Jesus Christ. And we will parang pray to the Holy Spirit na babaguhin na tayo. No? At the same time, when we know that we are all sinners, we have to repent from our sins and follow the requirements of the rules and mga commandments ni Jesus Christ. Kasi sabi nga niya doon sa kanyang great commandment na parang make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all the commandments na ibinigay niya. So yun po ang magandang balita ng kaligtasan. Ang Diyos ay very holy, tayo ay all sinners, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi tayo makalapit sa God. Nadala niya si Jesus Christ. All we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved. Yan po ang gospel. So ngayon po ay pag-uusapan po natin, ano ba yung holiness? Bakit importante yung holiness? Kasi yun po yung isang attribute ng God na parang na misdefined, no? Kaya nga nilagyan natin dito na know the pristine holiness of God. Kasi yung pristine yun yung parang unedited, no? Yung parang pinaka-simula or wala pang nangyari, no? The original form or unspoiled condition of the holiness of God. So yun po yung ating pag-uusapan ngayon at ang ating pong verses ay matatagpuan po sa 1 Samuel chapter 6. Babasahin natin ang 1 to 21
Yan po ang ating verses sa umagang ito. Nasa ano pa yan? Nasa Old Testament. Know the pristine holiness of God, its original and unspoiled condition. Kasi marami po sa atin, mali yung pagkakaintindi natin about the holiness of God. Revised na or edited na yung ating pagkakaintindi sa holiness ng God. So, we will appreciate the grace of God, we will appreciate Jesus Christ, if we will know the true meaning of the holiness of God or the pristine holiness of God. Ma-appreciate talaga natin yung grace of God. No? Kasi ang salvation natin is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, I hope yung mga kasamahan natin sa tennis court ay maka-log in na so that we can start our message for today. Know the holiness, the pristine holiness of God. Its original and unspoiled condition. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. I hope na magstay kayo, or kung hindi kayo makapag-stay ay mapanood nyo po yung last portion nito kasi very important po yung holiness of God at ma-appreciate talaga natin si Jesus Christ if we will know the holiness of God. Okay? Sige po, yung iba na wala pa, habol na lang or the future sila po ay makakapag-log in dito. Let us begin. Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov. Good morning. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na to na binigyan tayo ng pribileyo na makarinig ng kanyang salita sa pamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia. So, before we will start this one or read these verses, let us pray kasi ito yung pinaka-delicate or parang maselang topic po ay ang holiness ng God. Para tayong si Moses na nandoon, papasok doon sa isang bundok, sabi sa kanya na hubarin mo yung sapatos kasi this is a holy land. This topic is very delicate na parang maselan talaga to na I hope na ang Panginoon po ay magagabay sa akin sa umagang ito. Let us pray muna bago tayo magbabasa. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito na ibinigay mo sa akin ang pagkakataon na maipahayag po Lord ang inyong balita sa mga tao pong makikinig na ang Diyos po namin ay napakabanal, no? At ang topic na to ay masela na bigyan mo po ako ng gabay na hindi ako magkakamali at ganon din po Lord sa aming makikinig. Buksan mo din po Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin Lord ang holiness of God, the pristine condition, the original form and edited condition of the holiness of God. Bless mo ako Lord, ganon siya makikinig ay bigyan mo kami ng unawa upang maintindihan namin ito. Salamat muli at dalangin namin ito Lord. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bago ko po babasahin yung ating verses, ay gusto ko po lang i-explain na bakit ko po pinamagatan ito na and the pristine holiness of God. Kasi ang dalawang attributes na palagi pong hindi natin naintindihan about God is the holiness of God and the other one is the grace of God. Hindi natin naintindihan talaga yung pinaka-pristine. Yung ibig sabihin ng meaning sa pristine ay parang original form, tapos unspoiled, para kung bumili ka ng cellphone, unbox pa lang, wala pang gas-gas yan. Yan ang ibig sabihin ng pristine. Karamihan kasi sa definition natin ng holiness of God ay pinapababa natin. At the same time, parang kung pinapababa natin ng holiness, pinapataas natin yung ating righteousness, yung ating kabutihan na akala natin magmi-meet yung pinakamataas na God ang ating kalagayan at makakaya nating iligtas ang ating sarili. Kaya we did not appreciate the grace of God na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinacrifice ni Jesus Christ talaga ang kanyang buhay doon. Hindi natin ma-appreciate yan kung hindi natin maintindihan ang holiness of God. Sa Old Testament po ay pinapakita po ang very holy God. Kaya minsan nakikita natin na bakit sa Old Testament ay parang harsh yung God na
magkunti lang kasalanan ay pinapatay niya. Kasi yung talaga ang pristine definition or condition of the holiness of God. Dito sa New Testament kasi dumating na si Jesus Christ. Medyo na-shield na konti yung kanyang holiness. Kaya hindi na lang minsan nakikita kasi nasi-shield na ng grace of God eh. But mayroon din mga sa New Testament na nakikita rin. Pero itong ating babasahin ngayon ay the return of the Ark of Israel, the return of the Ark of the Covenant to Israel. Ang Ark of the Covenant, ito yung parang chest, ito isang box na to. Ang dimension nito ay parang 4 feet, no? Less than 4 feet and more than 2 feet. Parang kalahati ng plywood. Saka ang taas nito ay 2.25 feet. So exactly po ay 2.25 feet by 3.75 feet by 2.25 feet. So parang ganitong table, ganito din kataas, ganito rin. So yan ay pinagawa ni Moses at ang tawag doon, the Ark of the Covenant. Very holy sa kanila yon. Bakit very holy sa kanila yon? Kasi nandoon yung 10 Commandments na nakalagay doon. Nandoon yung manna na pagkain nila nung nandoon sila sa disyerto, yung pot of manna nandoon. At saka yung rod o tungkod ni Aaron na ginamit ni Moses doon sa kausap niya sa Pharaoh. At doon po sa Ark of the Covenant ay ginawa nila yan, ililagay nila sa Ark of the Meetings o the Tent of the Meetings na very holy yun. At doon lang nagtatagpo ang God at ang mga Israelites. At parang GPS nila yan. Kasi doon sa Ark of the Covenant na yan, doon po papasok yung parang spirit, no? Doon na spirit. At pag pumasok doon ng spirit, tumitigil doon sa Ark of the Covenant o doon sa tent, titigil ngayon yung mga Israelites sa paglalakbay. Ngayon, pag lumakad, umalis na yung parang pillars of cloud or pillar of light, pillar of fire and pillar of cloud, kasi yung Israelites kasi mayroon silang guide na yun yung parang Spirit of the Lord. Pag umaga, ang tawag doon ay pillar of clouds, no? Nagbibigay sa kanila ng shade or parang lilim. At the same time, kung gabi, pillar of fire, nagbibigay sa kanila ng liwanag. So kung tumitigil yung pillar of fire or pillar of cloud doon, titigil din sila, magka-camp sila doon, no? At meron lang set of people na pwedeng kumuha doon sa Ark of the Covenant. Hindi nila pwedeng hawakan yan, hindi pwedeng makita ng iba, kailangang tatakpan yan, no? At sabi nga, kung makita, mamamatay sila. Pero ang Ark of the Covenant ay ginamit na parang pampaswerte ng mga Israelites yan nung nahirapan silang kalabanin ang Philistine. Pero natalo sila, nahuli nakuha yung Ark of the Covenant na papunta sa Philistines. Ang Philistines ay yun yung mga kalaban nila during that time, yun yung malakas na kalaban nila. Nakuha yan ang Ark of the Covenant sa kanila. Ngayon, babasahin ko kung anong nangyari, kung paano naibalik sa kanila ang Ark of the Covenant. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Samuel chapter 6. Babasahin natin ang buong chapter ng 1 Samuel chapter 6. The Ark returned to Israel. Bakit the Ark returned to Israel? Sabi ko nga kanina, na-capture dito ng Philistines, nag-stay sa kanila for how many months at ibabalik na ito sa Israel. Paano nangyari ito? Ito po ang kwento dito. Now the Ark of the Lord was in the country of Philistines 7 months, and the Philistines called for the priest and the diviner, saying, "What shall we do with the Ark of the Lord? Tell us how we should send it to its place." So they said, "If you send away the Ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means return it to him with a trespass offering, but with a trespass offering. Then you will be healed, and it will be known to you why his hand is not removed from you." Then they said, "What is the trespass offering which we shall return to him?" They answered, 5 golden tumors and 5 golden rats, according to the number of the lords of the Philistine.
For the same plague was on all of you and your lords. Therefore you shall make images of your tumors and images of your rats that ravage the land, and you shall give glory to the God of Israel. Perhaps he will lighten his hand from you, from your gods, and from your land. Why then do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? When he did mighty things among them, did they not let the people go, that they might depart? Now therefore make a new cart. Take 2 milk cows which have never been yoked, and hitch the cows to the cart, and take their calves home away from them. Then take the ark of the Lord and set it in the cart, and put the articles of gold which you are returning to him as a trespass offering in a chest by its side. Then send it away and let it go, and watch. If it goes up the road to its own territory, to Beth Shemesh, then he has done us the great evil. But if not, then we shall know that it is not his hand that struck us. It happened to us by chance. Then the men did so. They took 2 milk cows and hitched them to the cart, and shut up their calves at home. And they set the ark of the Lord on the cart, and the chest with the gold rods and the image of their tumors. Then the cows headed straight for the road to Beth Shemesh, and went along the highway, lowing as they went, and did not turn aside to the right or the left. And the lords of the Philistines went after them to the border of Beth Shemesh. Now the people of Beth Shemesh were reaping their wheat harvest in the valley, and they lifted their eyes and saw the ark, and rejoiced to see it. Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stood there. A large stone was there. So they split the wood of the cart, and offered the cows as a burnt offering to the Lord. Then Levites took down the ark of the Lord, and the chest that was with it, in which were the articles of gold, and put them on the large stone. Then the men of Beth Shemesh offered burnt offerings, and made sacrifice the same day to the Lord. So when the 5 lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron the same day. These are the golden tumors which the Philistines returned as a trespass offering to the Lord. 1 for Asdod, 1 for Gaza, 1 for Askelon, 1 for Gath, 1 for Ekron. And the golden rats, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the 5 lords, both fortified cities and country villages, even as far as the large stone of Abel, on which they set the ark of the Lord, which stones remain to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh. 19. Then he struck the men of Beth Shemesh, because they had looked into the ark of the Lord. He struck 50,070 men of the people, and the people lamented, because the Lord has struck the people with a great slaughter. And the men of Beth Shemesh said, Who is able to stand before this holy God? Ulitin ko. And the men of Beth Shemesh said, Who is able to stand before this holy Lord God? And to whom shall it go up from us? So they sent messenger to the inhabitants of Kirjath Jearim, saying, The Philistines have brought back the ark of the Lord. Come down and take it up with you. Ito yung kwento na paano naibalik ang Ark of the Covenant. According sa aking kinento kanina, kung hindi kayo nakapakinig, ang Ark of the Covenant ay a holy object yan talaga sa mga Israelites, kasi nandoon yung glory ng God sa kanila. In fact, yung natalo nga nahuli nga ito, namatay si Eli, namatay yung 2 anak ni Eli, at namatay din yung daughter-in-law si Phinehas.
ang tinawag na during sa panganak ni Phinehas, ang tinawag ng pangalan ng anak ni Phinehas na daughter-in-law ni Eli ay ikabod. Ang ibig sabihin, the glory has departed from Israel. Yun ang ikabod. Nawala, kabod, glory, ikabod. The glory has departed from the heart. So, very important sa kanila ito. Ngayon, nung nandoon nahuli sa Philistine ang ark, nilagay nila ito sa house of Dagon. Si Dagon po ay god of the Philistines yan. At nagulat sila paggising nila, yung in the morning, yung image ni Dagon natumba. So tinayo nila. The next morning, natumba ulit, basag. Putol yung ulo, putol yung kamay, ang torso na lang naiwan. Ngayon, pagtapos sabi nila, paano ito? So, na-struck sila ng plague at saka mga karamdaman ang mga bayan na dinala nila dito. Kaya ginawa nila, nilipat-lipat nila itong Ark of the Covenant sa kabilang bayan naman ng mga Philistines. Nagkasakit din, may mga tumors din. So sabi na, paano ito ngayon? Ililipat nila sa kabila, nagkakasakit din po. Kaya nangyari ito, kinonsult nila ngayon yung mga priest nila. Priest ito ng Philistine, saka diviners. Ang point dito ay, para hindi tayo tumagal dito sa mga point na to, ang point dito, para makapag-concentrate tayo ng holiness of God. Ang point dito, even the gods of the enemies ng Israel, ay ina-acknowledge nila na very powerful itong God ng Israel. Yan ang number one dito na, although hindi nila na maintindihan, kasi sa kanila marami silang gods, pero sabi na napakahirap namang ano tong gods of Israel na to, kasi nagkaroon tayo ng salot dito sa ating bayan. Marami nagkakasakit, yung ating mga anihin, yung ating mga crops ay inaatake ng mga rats, no? Something like that, no? So nag-consult sila ng priest nila. At sabi na sa kanilang kakayahan, kasi na-appease nila yung God, sabi na dapat malagay tayo ng parang trespass offering na parang hindi natin ng mga gods ng Israel. So, ang sabi nila, ang kanilang recommendation ay magawa sila ng parang tumors. Siguro sila nagkabukol-bukol na. Mayroong mga sample din sa tumors. At the same time, rats din. Rats yung daga. Kasi sabi nga na sila po ay inaatake ng mga daga. No? Siguro kinakain nga. Therefore, you shall make images of your tumors, an image of your rats that ravage the land, and you shall give glory to the God of Israel. So, number one, even the enemies of God or enemies of Israel, yung kanang elected people, ay nag-acknowledge na very powerful itong God ng Israel. At ang glory niya ay hindi matumbasan kasi si Dagon na ating God ay natumba, nawasak, putol-putol yung ulo, kamay, walang nangyari sa ating idol na ginawa sa God nila. At the same time, napakasama ang ginawa nito. Sinalot tayo, maraming namatay sa atin. At the same time, buhay, magkaroon ng tumor. At the same time, yung ating mga crops ay kinakain ng mga daga. So, that's the one, no, na parang ipakita natin na even yung ibang mga gods ay nagbabaw sila sa holiness ng God sa Israel. Ang pangalawang point dito ay sabi na kailangan malaman natin na talagang ang God ba ng Israel talaga ang gumagawa ng salot dito sa ating bayan. So, ang kanilang advice o kanilang ginawa ay para matiyak nila na is this by chance lamang o talagang ito ay ginawa ng God of Israel na ang salot na to ay napapunta sa atin. Ang ginawa nila, sabi na, gagawa tayo ng new cart. No? Hindi sila nagpid dito na old cart kasi parang kailangan nila acknowledge na baka magalit itong God ng Israel. Gagawa tayo ng new cart. Kukuha tayo ng bagong anak na baka. Bakit bagong anak na baka? Kasi ang bagong anak na baka ay hindi yan aalis kasi mayroon siyang pinapa-milk o pinapadede ng mga cubs, no? Yung mga anak niya. So sabi nila dito, thou therefore make a new cart, take 2 milk cows which have never been yoked, hindi pa nalagyan talaga ng yoke,
and hitch the cows to the cart, and take their calves home away from them. Then take the ark of the Lord and set it on the cart, and put on the articles of gold which you are returning to him as a trespass offering in a chest. So sabi nila, gagawa tayo ng cart na bago, kasi very holy itong God nila. No? Parang di, dapat natin ito tipirin. Kailangan maggawa tayo ng, kuha tayo ng bagong panganak na baka. Dalawang baka na hindi pa talaga na-yoke o hindi pa nagamit sa pang-araro, hindi sanay. Ang point nila dito, tinitiyak nila na ang kanilang ginagawa ay parang binabalidate nila na ito ba talagang salot na nangyari sa atin, ay salot ba ito galing sa Israel God? Na atin din God, sa ating mga Kristiyano, our God din yan, Israel God. At hindi lang ito chance. Dapat makita natin ito, providence or coincidence. No? Pero ang nangyari dito, ang baka na to ay sa kanilang instinct ay hindi ito aalis. Pero sabi nila, sige, lagyan natin ng baka, ikabit natin yon at papuntahin natin sa Beth Shemesh. Then they took two milk cows and hitched them to the cart and shut up their calves at home. Tinali nila yung mga anak na hindi makalapit, and they set the ark of the Lord, the cart, and the chest of the gold rods and image of their tumors. Then the cows, ito nangyari, pinalakad nila. Then the cows headed straight along the highway, lowing as they went. Nag-uunga yung baka. Siguro, siya, na parang kawawa naman yung aking mga anak na iniwan ko. Pero providence of God, na ang baka na yan ay lalakad talaga. And did not turn aside to the right hand or the left hand. So, ano kang dumidiretso? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, pinapakita sa Bible na to, na ang God talaga of Israel, ang God natin, ang nag-cause ng plague or salot doon sa mga kalaban nila na na-capture. At ito ay totoo kasi dumidire-diretso ang baka, hindi siya lumiko sa kanan, hindi siya lumiko sa kaliwa. Ang sabi nga ng mga nag-interpret ito, about 10 miles ito, 10 mile or something like 10 miles, no? And the people of Beth Shemesh. So ang pangalawa dito, una po ay takot ang mga other gods sa God ng Israel, no? In-acknowledge nila yung glory ng God na yan, ang holiness ng God na hindi pwede itong magstay sa atin. Nakakatakot itong God nila. Ganon ang kanilang pananaw, nakakatakot itong God nila. Pangalawang point ay hindi coincidence na yung salot na yan ay ginawa ng ibang external forces, kundi ginawa talaga ng God of Israel yan, na binigyan talaga sila ng salot. At the same time, na pinapakita dito na talagang ang baka ay dumiretso doon sa Beth Shemesh. Ngayon, nandito na tayo sa Beth Shemesh. Ang Beth Shemesh ay territory na ito ng mga Israelites, no? Now the people of Beth Shemesh were reaping their wheat harvest in the valley, and they lifted their eyes and saw the ark and rejoiced to see it. Siyempre, ang unang reaction nila, masaya siya kasi bumalik na yung glory of the God. Glory of God sila, the Ark of the Covenant, yun yung pinaka holy sa kanila, yun yung parang yun yung parang symbolism na nandun yung God sa kanila. Kaya nga yung nawala yan, ang sabi nila, ikabod, the glory has departed from us, no? Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh and stood there, and a large stone was there to. So ibig sabihin, doon talaga tumigil ang cow sa isang stone. Very significant yung stone na yan kasi parang mayroong GPS yung cow na yan na hindi siya liliko sa kanan, hindi siya liliko sa kaliwa. Although bago pa siya na cow, hindi siya sanay maghila ng cart, hinila niya. Although mayroon siyang responsibility na hindi na iiwan yung kanyang mga anak kasi pasusuhin pa niya yun, pero dahil sa providence ng God, nagawa yon. Yun ang ibig sabihin nito, providence of God. Ngayon, nag-rejoice sila. So they split the wood and the cart and offered the cows as burnt offering. The Levites took down the ark of the Lord, and the chest was with it, in which were the articles of gold, and put them on a large stone. By the way, ang only makagalaw ang only
group of people lang na makagalaw sa Ark of the Covenant ay Levites. Ang Levites po ay one of the tribes of Israelian, one of the children of Jacob yan, kasi si Jacob ay meron silang 12 na anak. Si Levi ay inatasan niya na magiging priest. Wala siyang mamanahin na lupain doon sa Kanaan, pero nandun siya na parang siya yung priest na gagawa ng mga priest na mga functions. Very important sa kanila yung priest functions na yan. Kasi sila lang ang nakakagalaw upang makalapit ang Israel sa God. Yun ang trabaho ng priest. Siya ang maglalapit ng mga tao sa God. So, si Jacob ay mayroon siyang 12 na anak, at si Joseph na isa ay may dalawang anak, no? Ang dalawang anak ni Joseph ay si Ephraim at saka si Manasseh. So 12 minus Levi, 11 na lang. Tapos si Joseph, kasi double person si Joseph, na ibigay doon kay Manasseh at saka kay Ephraim. Yun ngayon ang 12 tribes of Israel. Pero ang inantasan lamang na makagalaw lang ng mga Ark of the Covenant ay yung mga Levites. In fact, mayroon ding 3 portion of the Levites. Ang isa doon ay Kohathites. Yung Kohathites na yun lang talaga ang magmumove doon sa Ark of the Covenant yan. At ninilahawakan yan, no? Then the men of Beth-Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices the same day of the Lord. So when the 5 lords of the Philistines have seen it, they returned to Ekron the same day. So nakita ng mga lord ng Philistines na talagang ang God talaga ng Israel ang gumawa ng plague natin. Tayo makakatakas dito sa plague na to. Umuwi na sila. So, sabi dito, pero ito po yung pinaka dito na nag-rejoice na yung mga tao doon sa Beth-Shemesh. But ito yung nangyari sa kanila. Then God, He struck the men of Beth-Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. So, ganun ka holy yon. He struck 15,070 men of the people, and the people lamented because the Lord has struck the people with great slaughter. And the men of Beth-Shemesh said, pakinggan nyo nito, who is able to stand before this holy Lord God, and to whom shall it go up from us? So, ganun ka holy ang God ng Israel, na when they look at the ark, God struck at marami pong namatay, no? Marami pong namatay doon sa Beth-Shemesh na mga Israelite. So hindi po ibig sabihin na ikaw ay anak ni Abraham, ay hindi ka na paparusahan kung hindi ka talaga mag-isip talaga kung gaano ka holy ang God. Kasi bakit po pinapakita dito ng holy ang God? Kasi sabi sa kanila, nung ginawa yung instruction sa paggawa ng Ark of the Covenant, sabi niya, ito yung dimension ng Ark of the Covenant, specific yan, very holy yan, at doon ko lang tatagpuin ang Israelite. Pag pumasok yung aking spirit doon, titigil kayo. Pag huminto ako, titigil kayo, kakausapin ko kayo. Kaya sila takot na takot sila doon sa tent. Kasi pag pumasok yung banal na espiritu doon, parang kumakalog yun. At only the holy priest, sina Aaron lang at saka sina Moses, sa kanilang pamilya, makakapunta doon. At sabi ng mayroong mga guidelines doon na pag umalis na yung glory of God doon sa Ark of the Covenant, ibig sabihin, we have to go ulit sila. So, mayroon silang specific na gagawin. Yung tent, yung veil na yan, itatakip nila yan doon sa Ark of the Covenant. At tatakpan pa nila ng ibang takipan ng mga balat para hindi talaga makita ng mga Israelites yun. Kasi sabi na, huwag kayong tumingin doon sa Ark of the Covenant. Sabi sa Numbers 4:20. Kasi kung tumingin kayo doon, mamamatay kayo. Siguro dito, ang mga Beth-Shemesh, excited sila kasi na-expose na yung Ark of the Covenant. Hindi na alam na napakabanal yung Ark of the Covenant. Tiningnan nila. At marami sa kanila ang namatay. No? Huwag na natin ibigay yung controversy dito sa marami kung gaano yan para hindi tayo tumagal. Pero marami sa kanila ang namatay. No? At sabi nila dito, who is able to stand before the Holy Lord?
and so to whom shall it go up from us? So they sent messengers to inhabitants of Kirjath Jearim, saying, the Philistines have brought back the ark of the Lord. Come down and take it up with you. So, ganun ka banal ang Ark of the Covenant, ganun ka banal ang Diyos ng Israel, na Diyos din natin, na dapat natin siyang i-respect, no? Going forward ngayon sa ating doon sa ating New Testament, sa ating New Testament. Bakit pinamagatan natin the pristine condition of the holiness of God? Kasi marami po sa atin ang hindi nakakaintindi na ang holiness of God ay yun ng parang na misdefine talaga. Dalawa palagi ang ma-define, o probably tatlo pa nga. Yung holiness of God, hindi natin nakita yung pinaka-original form talaga nito. Hindi natin nakita yung original form na to. Naakala natin, okay lang lumapit tayo sa Panginoon. Okay lang lumapit tayo sa Panginoon. Anytime, mabait naman yung God eh. At the same time, hindi rin natin naintindihan yung grace of God. Na yung grace of God talaga, ang counterpart talaga sa holiness of God. Ang holiness ng God ay napakalayo talaga yan. Ang God talaga ay napakalayo na hindi mo siya pwedeng lapitan. No? Bakit doon sa New Testament ay parang madali lang lapitan? Kasi nandun na yung grace of God at na-shield na yung glory ni God kay Jesus Christ. Na parang kung nuclear yan, nuclear power yan, kung makita natin yung pristine, yung original talaga, pag nakita mo yung glory ng God, mamamatay ka. Kaya nga si Moses, sabi na mag-request siya, sabi ng God, hindi ko pwedeng gawin yan, mamamatay ka. Kailangan ilagay lang kita sa isang yung isang doon sa at lalakad ako at makikita mo yung likod ko lang. Si David, yung tinransport itong glory, itong Ark of the Covenant na to, nung tinransport na nila, dadalhin na nila sa Jerusalem. Easy sila, nahawakan ni Usa ito. Nung nahawakan ni Usa ito, good intention si Usa, nag-stumble yung cart. Medyo na parang mahuhulog yung Ark of the Covenant. Ang good intention ni Uza ay hawakan niya para hindi mahulog yung Ark of the Covenant. Anong ginawa ng God? He struck Uza. Nandun yan sa 2 Samuel 6. He struck Uza to death. Ganon ka ang Panginoon. Ngayon doon sa New Testament, medyo na-shield na ng konti. Pero minsan nakita din ni Peter, kasi doon sa Luke 5, di ba alam po natin si Peter ay nangisda siya, tapos hindi siya nakakuha ng mga isda, pero sabi ni Jesus, i-cast mo yung net mo dyan sa right side mo, at marami kang makukuha. Nung nakita ni Peter na marami nakuha, na-realize na kung sino si Jesus Christ. At sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. Nakita niya yung holiness ng God, no? Na holiness ng God. Sa Acts chapter 5, alam po natin ang kwento ni Ananias at saka Sapphira. Si Ananias at Sapphira ay parang mayroon sila doong kasi mayroon silang pantry doon na yung mga dahil sa problema nila na hindi sila makauwi sa kanilang mga bayan, marami na sila doon sa Jerusalem na mga Kristiyano after the Pentecost. Dami na yung mga Kristiyano at ayaw na nilang bumalik sa bayan. Napakarami na doon na walang trabaho. Kaya si Ananias, Barnabas, nagbenta siya ng parang kanyang kayamanan at binigay na ng Peter, parang para mapakain yung iba. Ngayon ito si Ananias sa Sapphira, nagkukunyari sila, parang ibebenta nila yung kanilang ari-arian, pero instead na ibibigay yung buong value ng nabenta nila, kinupit nila yung konti. At sabi ni Peter na, bakit kayo nagsisinungaling sa Holy Spirit? You are lying to God. At that time, si Ananias at saka si Sapphira, basahin nyo sa chapter 5 ng Acts, namatay sila. Ganon ka-holy ang God na pag nag-violate ka sa Kanya, mamamatay ka, no? Doon sa ang sitwasyon po, nakita ng mga tao na pag nakita nila ang holiness ni Jesus Christ, natatakot sila. Doon sa Mark
4:35 to 31, nung nagbiyahe sila, nandun sila sa boat at biglang lumakas ang ulan. At ngayon ay natulog si Jesus Christ noon at sabi na, Lord, tulungan mo naman kami. Inutusan ni Jesus na tumigil ka, hangin at dagat, tumigil ka. Nung na-realize nila sila, sasabi niya sa Mark 4:41, and they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Nung nakita nila si Jesus Christ, yung kanang kapangyarihan ni Jesus Christ, hindi sila na, wow, excited sila na, wow, galing naman ni Jesus Christ. Ang kanilang feeling ay, they feared Jesus Christ exceedingly pa nga eh. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Ibig sabihin, nakita nila yung kapangyarihan ng God. Nakita nila talaga yung na parang God talaga holiness. Doon sa Gergenes, yung pinalayas ni Jesus Christ ang mga demonyo doon sa legions of bad spirit doon sa mga tao, sabi nila, and behold, the whole city came to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to depart from the region. Matagal kong pinag-isipan ito. Bakit nung nakita nila si Jesus Christ na nakapangyarihan, dapat i-invite na si Jesus kasi si Jesus nagpapagaling. Pero ang kanilang natakot sila na magstay si Jesus doon. They begged him to depart from the region. Bakit? Kasi nakita nila na nakakatakot ito si Jesus Christ. No, kasi nakikita natin na si Jesus Christ ay she is the image of the God talaga. So kung i-strip natin ang body ni Jesus Christ doon sa in fact doon na transfiguration sa Matthew 17, nakita ni Peter na nag-transfigure si Jesus Christ. Natakot din siya. Pagkita natin yung pristine, the holiness of God, ang tendency ng mga tao talaga ay matakot. Yan ang gusto kong i-point sa atin dito na parang hindi natin nakita ang original condition ng holiness of God. Akala natin ang God ay okay lang. Akala natin na mabait naman yung God. Na-emphasize sa atin yung love of God, mabait yung God. Hindi nakita natin na God is very holy. Malayo siya sa atin. Is very far from us. Iba siya. Kaya ang ibig sabihin ng holiness is above us. Malayo siya sa atin na hindi natin kayang abutin. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon dahil tayo ay makasalanan. At paparusahan talaga tayo niya. Makikita natin sa Old Testament, bakit harsh masyado yung God of the Old Testament? Kasi wala pa yung grace of God doon nare-reveal. Dito sa New Testament, parang nakikita natin, parang love na yung God. Parang identify natin. Pero God is, will not change. He is the same. No? Immutable. Same before, now, and forever. So, pag nakita talaga natin yung God, talagang yan siya, holy yan siya, galit yan sa kasalanan, tayo talaga ay mapaparusahan eternally if we will not be reconciled to God. Ngayon, maintindihan na natin yung pinaka-pristine o pinaka-original na ang God talaga ay holy, hindi natin maabot. Ma-appreciate na natin yung grace of God. Ang grace of God ay si Jesus Christ yan. Si Jesus Christ yan, na yun yung ating paraan para makalapit tayo dun sa holy God. Ang problema ng mga tao ngayon, hindi natin na-appreciate, hindi natin nakita, hindi tayo takot sa God eh. Kasi akala natin, God I love. Ang aking mga kabutihan na to, magtatrabaho lang ako ng konti. Akala natin, mayabang pa tayo sa ating mga trabaho, na parang makakaabot ito sa righteousness of God. Hindi makakaabot yan sa righteousness of God. Kaya nga sabi ng Isaiah, all our righteousness are filthy rags. Hindi makakaabot yan at mapaparusahan ka. So, ngayon, dapat maintindihan natin mga kapatid na si Jesus Christ ang grace of God na pinadala niya yan sa atin. He is the only way. Bakit siya ang only way? Kasi siya yung sumunod sa utos ng Diyos na ang only requirement of God is perfect righteousness. Kaya nga sabi niya, be holy. Sabi ni Peter, be holy for your God is holy. Be holy for your God is holy. Be perfect for your Father is perfect. Sabi ni Jesus Christ. Doon yan sa Matthew 5:48 na be
Be perfect, for your God in heaven is perfect. So how can we be perfect? Yun ang talagang dilema natin ngayon na hindi natin kayang abutin yan. Ang problema ngayon, akala natin makakalapit tayo doon sa Holy God. Patay tayo mga kapatid. Pag lumapit tayo doon, na wala tayong shield, patay tayo. He will punish us. He will send us to damnation talaga, to the place na maghihirap tayo, to the hell talaga. Yun ang message talaga dito. And we can only go to God, Holy God, by the grace of Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang ating pag-asa. Hindi tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa kasi very holy ang God eh. Hindi tayo maliligtas sa mga rituals na ginagawa ng ating reliyon. Hindi tayo maliligtas sa ating pagsali ng reliyon. At marami sa atin nag-iisip, hindi ako aalis dito sa aking reliyon kasi ito yun. Hindi yan ang point dito. Ang point dito, do you have Jesus Christ as your shield to the Holy God? Mayroon ka ba talagang shield na paglapit mo sa Panginoon ay makakalapit ka ba talaga? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you are not hidden in the life of Christ, sabi nga sa Colossians 3:3, na you are now hidden, no? In God with Christ, na tayo yung makakalapit. So, ang point dyan mga kapatid, ito tayo makasalanan tayo. Ito si Jesus Christ. Siya ang perfect. Kailangan natin magtago kay Jesus Christ upang tayo makalapit sa Panginoon. Ganun ang message dito. Ang problema, hindi natin nakikita ang holiness ng God. Hindi nakita ang pristine condition of God na siya talagang maas, walang makakalapit siya na makasalanan. We all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. And the wages of our sin is death. Death talaga mga kapatid. Paparusahan talaga tayo sa impyerno. 100% yan, 100% sure yan. Ako man ay sabihin nyo, I am parang sinasabi kong ang God lamang, si Jesus Christ lamang ang pag-asa. Hindi ako nahihiya. I'm not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe. First to the Jews and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, the just shall live by faith. We can only get the righteousness of God by faith. Wala nang iba. Hindi natin kaya yan sa ating sariling kakayahan, but the righteousness of God. All you have to do is believe on the Lord Jesus Christ. Believe na siya yung nag-perform na yung kaligtasan. Believe na yung kanyang 100% righteousness ay ibibigay niya sa iyo, susuot mo yan. Yun yung parang clothes of righteousness mo. At believe na ikaw ay hindi mapaparusahan kasi si Jesus Christ ang mapaparusahan. That is the message for today. That God is very holy if we know the real condition of the holiness of God and the real condition of the grace of God. Dapat ma-appreciate natin yung grace of God. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody would boast. Dapat ma-appreciate na, Lord, salamat Lord, na dahil sa iyong grace na yan, ang grace na yan ay wala kong gagawin. That is the pristine condition also of grace. Wala kang gagawin kasi ang gagawin mo ay makakasira yan sa grace of God. Sabi nga sa 11:6 ng Romans na kung works. Otherwise, it's not anymore grace kung i-combine mo yan. So, ang message sa umaga ito ay ang God is very holy, mataas yan. It was defined in pinapakita yan sa Old Testament kasi na wala pa si Jesus doon. Sa New Testament, kunti lang nakakita pero pinapakita din na Peter kita niyan, si Ananias nakita niyan, si John dumuluhod sila, sina Paul talagang sila. At kinuha, sabi ni Paul na hindi ako lalapit sa pamagitan ng aking righteousness kundi sa righteousness ni Jesus Christ. Because the grace of God in its pristine condition is also very good, na yun lamang ang ating solution. Wala nang ibang solution mga kapatid. How can we escape if we neglect this great salvation na ibinigay ni Jesus Christ?
So, I hope na this message will give us a better understanding na napakataas ang God at tayo napakababa at ang ating pag-asa ay si Jesus Christ. Kung mayroon pa po dito na nagtatrust sa kanyang religion, nagtatrust sa kanyang good works, at mayroon pang talaga yung iba naman ay talagang hindi lang nagtatrust sa kanyang religion, talagang suwail talaga, kalaban ng God. Dapat sumuko ka na sa iyong Panginoon kasi talagang mapahamak tayo noon sa dagat-datang apoy ng impyerno. We must trust God that He is our only Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami po Lord ay patuloy na mag-explain niyo yung holiness, Lord. Ngunit kami Lord ay hindi ma-explain talaga ito, Lord, kung hindi mo bubuksan ang aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, na ikaw talaga ay very holy, mataas ka, hindi namin kayang abutin ang iyong kabutihan na kami ay maliligtas. Salamat po, Lord, na ibinigay mo, Lord, si Jesus Christ, na iyong bugtong na anak. Siya po, Lord, ang aming atonement. Siya po, Lord, ang aming salvation. At we believe na siya din po, Lord, ang aako sa mga parusa na dapat namin tanggapin. Salamat, Lord, sa iyong anak na si Jesus na binigay mo sa amin upang hindi kami mapahamak sa iyong wrath na ibibigay sa amin kung kami ay wala sa Kanya. At kung mayroon pa po dito, Lord, na hindi pa po, Lord, sumuko sa iyo, hindi pa naniniwala na the only way to you is Jesus Christ, Lord, kami po, Lord, ay nagmamakaawa na buksan mo po, Lord, ang kanyang puso't isipan na hindi siya mag-trust sa kanyang religion, hindi siya mag-trust sa kanyang self-righteousness, hindi siya mag-trust sa mga ritual, kundi mag-trust lamang sa ginawa ni Jesus Christ, the author and perfecter of our faith, at siya, Lord, ang gumawa sa aming kaligtasan, Lord. Salamat muli, Lord, sa umaga ito. Dalangin namin ito, Lord, sa lahat na makikinig na maintindihan po namin, Lord, kung sino ka talaga, Lord, sa aming buhay. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord. In Jesus' name, Amen. God bless po.